Bawat taon, libo-libong kababaihan ang nadadiagnose ng breast cancer. Isang sakit kung saan may tumutubong bukol o abnormal cells sa loob ng suso. So base dito, sa buong mundo, ang breast cancer ay nangunguna sa kababaihan. Pero pag pinagsama mo naman yung babae at lalaki, ito ay pangalawa. Sa pinakahuling datos sa Globocan 2022, mahigit 2.3 milyong kababaihan sa buong mundo ang na-diagnosed with breast cancer. At dito sa Pilipinas, higit 33,000 ang bagong kaso nito noong 2022. Abnormal cell mutation, family history, rare genetic syndrome at poor lifestyle ang ilan sa itinuturong dahilan ng pagkakaroon ng breast cancer. Kaya naman may paalala rito ang mga eksperto. Yung mga basic na dapat tandaan natin, napaka-importante pa rin ng ehersisyo or pagiging aktibo. Siyempre, yung nutrition, iwasan mo yung paninigarilyo. So, healthy lifestyle talaga. Iwasan din yung pag-inom ng mga hormonal replacement therapy. Kasi, siyempre, di ba, breast cancer nga ito. Pag yung mas marami yung estrogen mo sa katawan, baka mas ma-push yung yung pagkakaroon ng breast cancer. So, sa mga bagong panganak, sinasabi na mas mainam na magpasuso para maiwasan ang pagkakaroon ng breast cancer. Alamin din yung history mo sa pamilya para makakapagplano ka rin. So, syempre, mas ma-alarma ka na magpa-testing sa mas maaga. Importante rin yung regular self-breast examination sa mga kababaihan. Self-breast examination ay isang simple at madaling paraan ng pagtingin at paghipo sa sariling suso upang ma-check kung may bukol o kakaibang pagbabago rito. Ginagawa ito isang beses bawat buwan. Di ba importante nga yung self-breast exams? Una, ano ba yung mga simptomas na pwede nilang mapansin? Una, yung bukol sa suso. Tapos yung nagiging irregular yung hugis ng breast. Tapos yung hindi pantay, tapos yung nipple nagkakaroon ng retraction or yung utong lumulubog siya. Nagkakaroon din ng sugat yung nipple, nagkakaroon ng parang ulceration. Ano ba yung ulceration? Parang may nagsugat ng walang kadahilanan. Tapos meron din yung may lumalabas na dugo or discharge dun sa nipple. Nag-iiba rin yung kulay ng nipple, ng utong. Tapos, minsan naman, yung parang nangangapal, parang orange peel, yung itsura ng breast. So, makapal siya, pwede siyang makapal or namula. Kumbaga, tumitigas yung balat. Gamit ang simpleng paraang ito, mabilis na maaagapan ang pagsisimula ng sakit na mahalaga sa mabilisang paggaling. Una, maililigtas mo yung buhay ng isang tao na may cancer. So, kung early stage, yung tsansa niya na mabuhay pa ng mahabang panahon, napapataas mo. Kasi kung na-detect mo siya ng medyo may kalat na, o yung tinatawag nating may metastasis, syempre, nababawasan yung bawat taon sa buhay ng pasyenteng yun. Ngunit bukod sa tulong medikal, malaking factor din anya sa paggaling ang pagkakaroon ng matibay na support system. At yan ang nais i-provide ng I Can Serve Foundation sa mga kababaihan at kalalakihang nakikipaglaban sa sakit na ito. So, I Can Serve is an advocacy group that was founded in 1999. It started out as a circle of friends who were newly diagnosed or newly finished treatment just to support each other and to provide information to a growing circle of breast cancer survivors in a time when you couldn't find everything online. So from a support group, I Can Serve has evolved into an advocacy group
We work closely with local government units to implement breast cancer control programs at the community level. We also work to influence cancer policy, cancer policy on the national and also the international level. Sa ilalim ng kanilang programa, pinalalaganap nila ang breast cancer awareness upang maagang madetect ang sakit at ginagabayan ang mga pasyente hanggang sa tuluyan itong gumaling. So I Can Serve's flagship program is called Ating Dibdibin. It's done in partnership with local government units. The idea behind it is that community-based breast cancer control programs are effective. You really have to get down to the grassroots level para talagang magabayan yung mga newly diagnosed from start to finish. So may mga trained na barangay health workers as breast cancer patient navigators. The moment na meron siyang nakapa sa breast niya, pwede siya pumunta sa isang barangay health center. Tapos may mga trained barangay health workers in breast examination. Pag nakapaan sila, they will then be referred to a medical professional. So i-refer na sila to a doctor for further diagnostics. Up next, ating aalamin ano nga ba ang katotohanan sa mga paniniwala tungkol sa breast cancer. Hindi ako sang-ayon dyan. Hindi limitasyon ang pagkakaroon ng cancer para ipagpatuloy mo yung pagtatrabaho mo. Kasabay ng pagdami ng kaso ng breast cancer ay ang pagdami rin ng mga maling paniniwala tungkol rito. Kaya naman kasama pa rin si Doc Hernandez, itatama natin ang maling paniniwalang iyan. Maliban sa liver cancer na maaring dulot ng hepatitis B and C virus at cervical cancer na maaring dulot ng yung HPV or human papilloma virus, wala nang ibang uri ng cancer na nakakahawa. Meron talagang ambag yan. So, gaya nung nasabi ko kanina, 5 to 10% lamang ang cancer na nagmumula dun sa tinatawag nating namamana. So, yung kagaya nung nabanggit ko, yung BRCA gene mutation, napakahalaga nun sa kung meron kang kamag-anak na maganon, pwede mong mamana yung gene na yon. Pero 90 to 95% pa rin ay depende sa iyong pamumuhay, yung estilo ng pamumuhay mo at yun sa kapaligiran mo. Actually, walang matinding basihan dyan na nagsasabi na yung pagkonsumo ng maraming asukal ay nakakapagdulot ng cancer. Siguro, ibang sakit yung maidudulot kung mali yung pagkonsumo mo nung maraming asukal or sugar sa katawan. Sinasabi ng mga karamihan, natatakot agad sila pag may bukol ako, cancer na ba ito? Hindi. Meron kasing dalawang uri ng bukol. Yung or tumor, ito ay pwede maging benign. Pag sinabing benign, bukol siya pero hindi siya nakakamatay. Yung isa namang klase ng bukol, yung malignant, yan yung equivalent sa cancer. Malignant ay cancer. So, pag sinabing malignant, ito yung bukol na kailangang gamutin. Yung biopsy kasi, importante yan. Dahil sa biopsy, malalaman mo yung specific na cancer type. So, hindi porket may bukol, cancer agad yan. Kailangan mo siya i-biopsy. Yung biopsy na yon, pag-aaralan nung tinatawag natin na doktor na pathologist sa microscope, doon malalaman ano yung specific cancer type niyan. So, halimbawa, topic natin ngayon ay breast cancer. So, maraming klase ng breast cancer, no? So, tapos nalalaman din doon yung ano yung karakter. So, may mga test tayong pinapagawa, yung tinatawag natin breast panel, yung estrogen receptor, yung progesterone receptor, yung HER2 new panel. So, ano ba ito mga ito? Importante kasi ito
ito yung nag-guide sa mga medical oncologist kung anong gamot ang nababagay dun sa specific na pasyenteng yon, ng specific cancer type na yon. Hindi naman, kasi kung meron mang itong inilalabas na energy, ano lamang ito, low frequency energy. So, hindi naman siya, I think, na nakakapinsala or nakakapagdulot para magkaroon ka ng cancer. Kasi iba naman yung parang na-expose ka sa matinding radiation, yung nuclear radiation, para makapagdulot ng cancer. Hindi ako sang-ayon dyan. Kasi sa totoo lang, sa ngayon, halimbawa naglakad ka sa mall, may mga nakakasalubong ka, mga stage 4 breast cancer patients or kahit anong cancer. So, sa tingin ko, hindi limitasyon ang pagkakaroon ng cancer para ipagpatuloy mo yung pagtatrabaho mo. Yun nga lang siguro, kailangan lang medyo may kaunting pag-iingat or matinding pag-iingat, hindi pala kaunti. May kailangan ng matinding pag-iingat kung ipagpapatuloy mo yung pagtatrabaho. Sa dami ng ating mga nadidiscovering gamutan ngayon at yung available na mga gamot, lalo na ngayon sa ating bansa, yung Department of Health, naka-focus sila ngayon sa cancer treatment na ibibigay sa mga Pilipinong na da-diagnose ng cancer. So, mayroon silang mga, iniikot nila yan yung pondo nila. So, lalo na sa mga government hospitals, may budget na, may facilities, may mga gamot na libre. So, hindi na siguro siya death sentence unless na lang na-diagnose or nalaman yung cancer yung malala na. Pero kahit na minsan na stage 4 na ang mga pasyenteng, mga cancer patients, pa din, may chance pa rin yan na lumaban. Kasi ang dami ng gamot. May mga clinical trials na rin na hindi lang sa breast cancer, no? Sa lahat ng cancer, may mga clinical trials na kung hindi siya nag-epekto dito sa gamot na ibinigay sa kanya, may pagpapatuloy niya pa rin sa pamamagitan ng mga kabagong gamot na nanggagaling sa abroad. Self-breast examination, clinical breast examination, at paggamit ng mammogram ay ilan sa pamamaraan sa early detection ng breast cancer. Pero isang grupo ngayon ng kabataan mula sa Las Piñas ang gumagawa ng inobasyon upang mas maging abot kaya at non-invasive ang pagpapa-examine sa sakit na ito. Kung paano ito gumagana, alamin sa aming pagbabalik. Dito sa Las Piñas City nakilala ko ang isang grupo ng kabataan na nasa likod ng pag-develop ng isang device na magagamit upang mabilis na ma-detect ang breast cancer. Mga ka-Dear Superkada, makakasama natin ang dalawa sa mga bumuo ng ThermoSense. Mula yan dito sa Las Piñas City National Science High School. Makakasama natin si Grace at si Zed. Magandang agham sa inyo. Magandang agham rin po. Tungkol saan ba ang ThermoSense? Yung ThermoSense po kasi, i-breakdown ko lang po kung bakit yun yung pinangalan namin. From the thermo, ibig sabihin gumagamit siya ng thermal camera, thermography in particular. And then from the term naman sense, gusto kasi namin na thermal camera siya that has the capability na mag-act as an early breast cancer screening device. So yun yung sense dun sa ThermoSense na parang screening device, thermo kasi gumagamit ng thermal camera. Sa madaling sabi, di tulad ng ibang breast cancer screening device, hindi na kailangan ng direktang physical contact sa pasyente. Gamit ang ThermoSense, kahit at a distance ay posible nang malaman
kung may presence ng breast cancer ang isang tao. Ano naman yung mga kinonsider ninyo? Yung mga factors na kinonsider nyo sa pagbuo nito? First po is yung the fact nga po na Philippines po yung top site po in breast cancer. So that's one. Number two po is yung cost po. Kasi most of the screening devices available po are very costly po and marami po siyang sessions. So we want po sana to lessen that. And thirdly po, yung pagiging invasive po ng product. Invasive in a way na uncomfortable po siya sa mga patients na gumagamit. So, yung ThermoSense po kasi, it's just like taking a picture. So, you just sit there and then the camera, then someone will operate the camera and take a picture. Then you can, then it will analyze the result and give it and classify it. Matapos makuha ang thermal image ng upper body ng pasyente, magbibigay ng diagnosis ang nasabing device. Ang basis nito, heat na makikita sa katawan ng ineksamin. Ayon kay Sam, kasamahan nila Grace, basihan nila rito ang mga nakalap nilang pag-aaral. So, you mean through temperature, nalalaman kung sick siya or hindi? Yes. So, bakit doon nakiklassify kung sick or hindi? May study ba na patungkol doon? Ako, actually po, yung pinagbasahan po namin is yung study po ni Don Stan in 2018, which is about yung hotspots po. So, basically po, according to him po, na sa tuwing yung isang tao may cancer, dun po sa area na yun, nagkakaroon po ng increase na metabolic activity. Nangangailangan po siya ng mas maraming supply ng nutrients and ng oxygen. So, since nag-i-increase po yung blood flow rate, so since nag-i-increase naman po yung blood flow rate, that means na mas mag-i-increase po yung temperature as the blood flow increases po. Ang ThermoSense ay entry ng grupo sa ginanap na 2023 I Make, We Make. Ito ay isang kompetisyong inorganisa ng Department of Science and Technology, partikular na ng Science Education Institute, para maipamalas ng mga senior high school students ang kanilang galing sa pagbuo ng mga inobasyon at imbensyon. Nakikita ng mga bata na magandang opportunity yung competition na to kasi hindi lang sila mabibigyan ng chances to meet with experts and to hone their skills but also provided the actual skills because the DOST SEI I Make, We Make competition conduct Arduino boot training camp na talagang nag-i-invite sila ng mga guests at saka mga specialists into Arduino programming. So that alone was a great exposure to them para ma-enhance yung skills and knowledge and syempre makita kung ano yung iba pang innovation na meron at the moment for many young scientists. Ngunit bukod sa pagsali sa kompetisyong ito, may personal na dahilan ng grupo sa pagbuo ng nasabing inobasyon. So actually po kasi yung mom ko, diagnosed po siya ng breast cancer around December po. And that was also the time po na nag-a-ask po ng proposal si DOST. So naisip po namin na why not po gawin natin topic is yung dun sa breast cancer screening. Nung time din po kasi na yun, naging feedback po niya is masakit po yung process po nung pag-screen po dun sa breast. Kasi one of the most popular mammography includes 2 plates po na nagpe-press down po dun sa breast. So, it's very painful po. So, naisip po namin, possible kaya na may alternative in a distance, like hindi kailangan magkaroon ng contact dun sa body ng person, but in a way na ma-read pa rin niya kung possible na mayroong breast cancer or what. Aminado ang grupo kasama ang kanilang guro na mahaba pa ang tatakbuhin bago tuluyang magamit ang device na ito. Lalo pat kulang pa umano ang data upang makumpleto ang kanilang device. With ThermoSense, we are really hoping to find collaborators to make sure that we will be able to have
localized data for Filipino, because at the moment, we don't have localized data for breast thermal scans para sa mga Pilipino. Our database is trained on a widely available database, pero ang goal namin dito, get database for breast cancer patients na Filipino so that we will be improving the deep learning capabilities of ThermoSense to improve its accuracy. Up next, I think the greatest role that the schools as well as the teachers can do to foster innovation, to allow them to create ideas. sa paghubog ng mga next-gen inventors at innovators ng bayan, malaki ang papel ng bawat guro at paaralan. I think the greatest role that the schools as well as the teachers can do to foster innovation when it comes to the student is to allow them to create ideas, entertain the ideas. The students' ideas are really sometimes silly, sometimes it's too big for the world. Pero makikita mo na meron silang interes sa pag-provide ng solutions. Here in LPSI, we always say, a bright mind is nothing without a humble heart. And our goal as an institution is to not only produce learners that are well adept with analytical and critical skills, but make sure na yung skills na natututunan nila dito sa classroom, whether inside or out, will be used hopefully in the future to provide solutions for real-world problems, to be socially responsible at makatulong sa society in any way possible for them. Sa kasalukuyan, graduate na ng senior high ang grupo, ngunit magpapatuloy niya ang kanilang proyekto. Gaano ba ka-importante yung mga ganitong klaseng mga invention na ginawa ninyo? I think it's very important po na magkaroon po tayo ng innovation when it comes to trying to solve those kinds of problems. Lalo-lalo na yung mga problems na kinakaharap mismo ng bansa natin. Regardless kung medical related siya or not. Pero in this case, I think makaka-apekto yung project namin in a way na for us, it's very heartwarming to know na we have tried and we are trying, continuously trying to solve a particular problem. Lalo-lalo na very prevalent yung breast cancer dito sa Philippines. And in terms naman sa societal aspect, I think makaka-apekto siya in a way na mas marami kaming matutulungan if ever na magkaroon kami ng enough support, enough funding sa pagpapalaganap ng research namin. Ano ang pwede niyong sabihin para sa mga kabataan din na nagnanais ng tahakin itong paggawa ng mga research and inventions? For me, what it takes is yung desire po na makatulong po sa community. So, it starts with kung ano ba yung gusto mong maging contribution. And with that, things will follow. Hindi lang ito laban ng mga doktor o pasyente. Ang laban kontra breast cancer ay laban ng bawat isa sa atin at hamon na gumawa ng pananaliksik upang makahanap ng solusyon upang tuluyang itong matalo. Ako po si AJ Castro at samahan niyo akong muli sa susunod na episode na hanapin ang mga eksperto at next-gen expert ng ating bansa. Ito ang Expert Talk.